Sinabi ng Eastern Sea Dominator na talagang matapang nga raw si Zhou Fan, napakalakas nga raw ng loob nito na magpunta doon para lang iligtas si Zhu Hui. Pero wag na nga raw ang mga itong umasa na magagawa pa ng mga itong makatakas, sabay na nga raw niyang ihahatid sa kabilang buhay ang mag-amang ito. Tinanong din ng Halimaw ang ating bida kung iniisip ba raw talaga nito na naipakita na niya ang totoo niyang lakas noong huli silang naglaban. Ngayon pa niya nga lang daw ipapakita dito ang nakakakilabot na lakas ng isang Monster Cave Dominator. Sumagot si Zhou Fan at biniro ang Halimaw na saktong araw pala dahil may gusto rin daw siyang ipakita. Ipapalasap niya nga raw sa Halimaw na ito ang bago niyang lakas. Nagsalita ang Eastern Sea Dominator at sinabi na kung gusto nga raw siyang kalabanin ng ating bida ay kailangan daw muna nitong harapin ang kanyang mga alagad. Humiyaw si Zhu Hui at sinabihan ang kanyang anak na tumakbo na raw ito, wag na nga raw siya nitong intindihin at iligtas na lang nito ang kanyang sarili. Kinontrol ni Zhou Fan ang kanyang bagong sandata noong makita niya ang napakaraming halimaw na papasugod sa kanya. Hindi na nakalapit ang mga lumilipad na Monster King matapos ang mga itong tamaan ng sandata na kinokontrol ng ating bida. Nagulat si Zhu Hui noong makita nito na sunod-sunod na bumabagsak ang napakaraming halimaw. Nagalit ang Eastern Sea Dominator dahil mabilis lang na naubos ang mga pinasugod nilang alagad, naguguluhan din sila kung ano raw ang nangyari. Pinabalik na muli ni Zhou Fan ang kinontrol niyang sandata sa nasa likuran niyang kaluba noong mapatay na niya ang mga sumugod sa kanyang Monster King. Inutusan ulit ng Eastern Sea Dominator ang iba pa nilang alagad pero mabilis lang din ang mga itong inubos ng ating bida. Nagkawasak-wasak ang katawan ng mga ito matapos ang mga itong tamaan ng sandata ni Zhou Fan. Wala ni kahit isa sa mga ito ang nagawang makalapit sa ating bida, tila umuulan na ng dugo sa dami ng mga halimaw na sunod-sunod na napapaslang. Nagtataka si Zhu Hui kung ano ba raw talaga ang nangyayari doon. Hindi rin inasahan ng halimaw ang lakas ng sandata na gamit ngayon ng ating bida. Sinabihan ni Zhou Fan ng Eastern Sea Dominator na tumigil na nga raw ito sa pagpapasugod sa kanyang mga alagad at labanan na raw siya nito ng personal. Nagsalita ang halimaw at sinabi na mukhang may nag-ibang araw sa ating bida simula ng huli nilang paglalaban. Bigla na lang umatake ang Eastern Sea Dominator habang nasa gitna sila ng pag-uusap. Nawasak ang malaking bahagi ng lugar na tinamaan ng pag-atake ng halimaw. Napangiti ang Eastern Sea Dominator habang sinasabi na para sa kanyang araw ay isa lang langgam si Zhou Fan na kaya niyang tirisin sa kahit na anong oras. Lumubog ang malaking bahagi ng kalupaan nang dahil sa dulot ng malakas na pag-atake ng halimaw. Napaiyak si Zhu Hui noong makita nito ang sinapit ng kanyang anak, bakit nga raw nagpunta pa ito para lang iligtas ang walang kwenta nitong ama. Tuwang-tuwa ang Eastern Sea Dominator habang sinasabi na napakahina nga raw talaga ng mga tao, lahat nga raw ng mga ito ay para lang isang maliliit na langgam sa kanyang paningin. Nagulat ang halimaw noong makakita ito ng isang anino sa gitna ng inatake niyang lugar, hindi niya inasahan na magagawa pa ring mabuhay ng ating bida. Nakaligtas si Zhou Fan dahil nagamit nito ang high-level skill ng isa niyang teritoryo. Bago pa man siya tamaan ng halimaw ay ini-activate na agad niya ang Battle Furnace Defense na kayang pumigil sa pag-atake ng isang Dominator-level monster. Natuwa si Zhu Hui noong makita nito na buhay pa rin ang kanyang anak. Mabuti naman daw at maayos lang ito. Sinabihan ni Zhou Fan ng Eastern Sea Dominator na dahil nga raw inatake siya nito, ito naman daw ang maghanda para sa gagawin niyang pag-atake. Inipon ng ating bida ang kanyang kapangyarihan patungo sa isa niyang kamao. Nagulat ang halimaw noong makita nito na mas mabilis pa nga raw ngayon si Zhou Fan. Pero wag nga raw itong umasa na matatakot siya dito, hindi nga raw siya masasaktan ng gagawin nitong pagsuntok. Pero laking gulat ng Eastern Sea Dominator noong tumama na sa isa niyang ulo ang napakalakas na suntok na pinakawalan ng ating bida. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Zhou Fan ay napatila po nito ng ilang distansya ang kalaban nitong halimaw. Nagulat si Zhu Hui dahil hindi nito inakala na mapapatalsik ng ating bida ang Eastern Sea Dominator gamit lamang ang kanyang kamao. Naisip niya na hindi pa nga raw ganoong kalakas ang kanyang anak nung napanood niya itong nakipaglaban sa Sky Prison. Nagtataka siya kung ano raw kaya ang nangyari at bakit napakalaki ng inilakas nito sa loob lang ng kaunting panahon. Naisip ni Zhou Fan na ang kapangyarihan nga raw ng kanyang teritoryo ay direktang nadagdag sa kanyang pisikal na lakas, mas malakas pa nga raw pala ito kaysa sa inaasahan niya.
Kaya raw pala nagtataglay na noon ang napakalakas na kapangyarihan ang kanyang senior kahit na wala pa itong nakukuhang Starfall power. Sinabi ng Eastern Sea Dominator na hindi nga raw siya titigil hanggat hindi namamatay ang ating bida. Pagkabangon ng halimaw ay agad itong sumugod para makaganti kay Zoufan. Walang takot naman na kinaharap ng ating bida ang pag-atake na ginawa ng halimaw. Unti-unting nawasak ang mga nasa paligid nilang lugar nang dahil sa lakas ng impact na nagagawa ng kanilang labanan. Sinabi ni Zuhui na talagang nakakakilabot nga raw ang taglay ng mga itong kapangyarihan. Kahit nga raw isa rin siyang war god ay hindi niya nga raw kakayanin na tumagal sa battle shockwave na nagagawa ng mga ito. Ilang beses na nagtama ang mga pag-atake ni Zoufan at ng kalaban nitong halimaw, pero parehas silang walang balak na magpatalo sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Zuhui na kahit na nasa level na ng lakas ng mga Dominator ang nagaganap na labanan ay nagagawa pa ring makipagsabayan ng kanyang anak ng ganoong katagal. Nagulat ang Eastern Sea Dominator dahil hindi nga raw nauubusan ng enerhiya ang ating bida, pero ayos nga raw ito at mas matagal nga raw nila itong mapapahirapan. Naisip ni Zoufan na ilang beses na nga raw niyang tinamaan ang halimaw pero hindi niya nga raw ito napipinsala. Hindi niya nga raw mabasag ang depensa ng isang Dominator-level monster kahit na nakapaloob na sa kanyang kamao ang kapangyarihan ng kanyang teritoryo. Tiningnan ni Zoufan ang malaking kaluban ng kanyang bagong sandata. Naisip niya na mukhang oras na nga raw para seryosohin na niya ito. Nagulat ang Eastern Sea Dominator sa sinabi ni Zoufan na ngayon pa lang daw ito magseseryoso. Tinanong niya ang ating bida kung hanggang ngayon ba raw ay hindi pa rin ito ginagamit ang buo nitong kapangyarihan. Ngumiti naman si Zoufan at sumagot na sinusubukan pa nga lang daw niya kung magagawa niyang makipaglaban gamit ang pisikal niyang lakas. Sinabi ng halimaw na hindi nga raw nila inasahan na may taglay ngang kayabangan ng ating bida. Gusto na nga raw nilang makita kung ano pa ang kapangyarihan na itinatago nito. Nagtaka ang Eastern Sea Dominator noong may mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Napahiyaw na lang ito noong maramdaman nila na may malaki ng sugat ang isa sa kanilang ulo. Ngayon na natin makikita ang itsura ng bagong sandata ng ating bida. Hawak na ngayon ni Zoufan ang napakatalas na espada na ibinigay sa kanya ng misteryosong lalaki. Hindi makapaniwala ang Eastern Sea Dominator na magagawang masugatan ng ating bida ang napakatigas nilang katawan. Ang sandata na gamit ngayon ni Zoufan ay tinatawag na Ice God Sword, ito ang espada na dating pag-aari ng pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nagsalita ang ating bida at sinabi sa halimaw na ipapakita na niyang araw ngayon ang totoo niyang kapangyarihan. Sa isang iglap ay bigla na lang sumulpot si Zoufan sa unahan ng Eastern Sea Dominator. Agad namang ini-activate ng halimaw ang Dominator-level armor nito para saluhin ang pag-atake na gagawin ng ating bida. Matagumpay niya man itong nai-activate pero nasugatan pa rin siya ni Zoufan, nagulat ang halimaw dahil napaka-imposibleng araw nito. Namangha si Zuhui noong makita nito na napinsala ng ating bida ang armor ng kalaban nitong Dominator-level monster gamit lamang ang isang pag-atake. Nagtataka siya kung bakit nga raw napakalakas na ng kanyang anak. Kahit nga raw ang isang advanced war god ay mahihirapan na magawa ito sa isang Dominator-level monster. Pinrotektahan ng Eastern Sea Dominator ang kanyang dalawang ulo mula sa sunod-sunod na pag-atake ni Zoufan, napapaisip din ng halimaw na isa nga lang daw intermediate war god ang ating bida pero bakit nga raw nagagawa siya nitong masugatan. Sinabi ni Zoufan na ang lakas nga raw ng mga tao ay hindi lang nakabase sa natanggap nilang Starfall power. Bago pa nga raw sila nagkaroon ng Starfall power ay may mga tao na sa mundo na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Naisip ng ating bida na ang totoo nga raw kahulugan ng lakas ng dating pinakamalakas na tao sa mundo, ay ang pakikiisa ng sarili nito sa taglay nitong teritoryo. Napakalakas na nga raw noon ng kanyang senior dahil sa paggamit nito ng kanyang ultimate territory. Sinabihan ni Zoufan ang Eastern Sea Dominator na ipapakita na niya nga raw dito ang sukdulan ng kapangyarihan ng dalawa niyang teritoryo. Sinabihan din ng halimaw ang ating bida na wag nga raw itong napakayabang, tingnan na nga lang daw niya kung gaano ba kalakas ang ipinagmamalaki nitong kapangyarihan. Ibinagsak ni Zoufan ang ini-activate niyang Giant Sword Blade patungo sa posisyon ng Eastern Sea Dominator. Nasilaw si Zuhui sa liwanag ng sword skill na pinakawalan ng ating bida. Sa tinding araw ng liwanag nito ay nahihirapan siyang tingnan ito ng direkta. Nagkaroon ng malaking pinsala ang malaking bahagi ng lugar kung saan tumama ang pag-atake ni Zoufan.
Hindi makapaniwala si Zohui noong makita nito na nasugatan muli ng ating bida ang Eastern Sea Dominator, napapaisip siya kung ito nga ba raw talaga ang kanyang anak. Shoutout kay Idol Ralph Jr. Selanggo sa pagbibigay ng 120 stat points. Shoutout kay Idol Vinmar Weibel sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Nagalit ang halimaw dahil sa tindi ng pinsala na tinamo ng kanyang katawan, takang-taka pa rin siya kung paano ito nagagawa ng ating bida. Sinabi ni Zofan na ang skill nga raw na ginamit niya ay ang Sword of the Ultimate Territory, ito nga raw ang kapangyarihan ng mas pinalakas niyang teritoryo. Tumayo ang halimaw at sinabihan ng ating bida na wag daw muna itong magsaya, baliwala nga lang daw sa kanya ang mga tinamo niyang pinasala. Nagpakawala ng nagkukulay pulang aura ang Eastern Sea Dominator habang sinasabi na dito pa nga lang daw magsisimula ang totoong laban. Tingnan na nga lang daw niya kung magawa pang mapigilan ni Zofan ang gagawin niyang pag-atake. Agad namang nag-activate ng panibagong skill ang ating bida noong makita niya na aatakihin na siya ng halimaw. Pinagsama-sama niya ang 1,000 sword intent para makabuo ng napakalaking skill na tinatawag na Swords Mountain. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog noong magtama ang papasugod na Eastern Sea Dominator sa Swords Mountain na pinakawalan ng ating bida. Muli na namang bumagsak ang halimaw dahil hindi nito kinaya ang napakalakas na sword skill na tumama sa kanya. Agad na lumapag si Zofan para lapitan ang bumagsak na halimaw. Naisip ni Zofan na nararamdaman niya nga raw ang aura ng Eastern Sea Dominator gamit ang kanyang Ultimate Territory. Mukhang hindi niya rin daw ito masyadong napuruhan kahit na direkta na niya itong tinamaan ng kanyang pag-atake. Tinawag ni Zofan ang Eastern Sea Dominator at sinabi na wag na nga raw itong magtago sa usok at sa makapal na alikabok, alam niya nga raw na hindi niya ito masyadong napuruhan. Naisip ng halimaw na hindi niya nga raw inasahan na nagtataglay na ng ganoong kalakas na kapangyarihan ang ating bida. Napapaisip din siya kung anong araw kaya ang nangyari dito at bakit nagawa nitong lumakas ng napakalaki sa loob lang ng maliit na panahon. Naisip din ng halimaw na hindi na niya nga raw ito maaaring labanan sa ginagawa niyang paraan, nalalagay nga raw siya sa alanganin ng dahil sa laki ng kanyang katawan. Nagpasya na ang Eastern Sea Dominator na baguhin na ulit ang kanyang anyo. Sa ganoong anyo nga raw ay mas mahihirapan na si Zofan na mapatamaan siya ng mga skill na pinapakawalan nito. Tinawag ng ating bida ang Eastern Sea Dominator at tinanong kung nasaan na raw ang ipapakita nitong lakas. Habang umaatake ang halimaw ay naisip nito na oras ng araw para wakasan niya ang buhay ni Zofan, sasamantalahin ng araw niya ang kalamangan niya sa kanyang bilis. Ipinagmamalaki man ng Eastern Sea Dominator ang kanyang bilis pero matagumpay pa rin na naiwasan ng ating bida ang ginawa nitong pag-atake. Nang asar si Zofan at tinanong ang halimaw kung hanggang doon na lang ba raw ang kaya nitong magawa. Hindi na nagaksaya pa ng oras ang ating bida at muli na namang inatake ang Eastern Sea Dominator. Pinagmasdang maigi ng halimaw ang umatake sa kanyang si Zofan. Habang pinagmamasdan niya ito ay bigla na lang niyang nakita sa tabihan ng ating bida ang imahe ni Sheng Jing. Doon na muling naalala ng Eastern Sea Dominator ang pag-aalaga na ginawa sa kanila ni Sheng Jing noong kalalabas pa lang nila mula sa loob ng isang itlog. Naalala rin ng halimaw ang mga huling sandali na nakasama nila si Sheng Jing, gustong-gusto nila itong mabuhay pero wala silang magawa para matulungan ito. Humiyaw ng napakalakas ang Eastern Sea Dominator habang naaalala nito kung paano namatay si Sheng Jing. Naalisto ang ating bida sa biglaang paglakas ng kapangyarihan ng halimaw. Humiyaw ang halimaw at sinabi na wawasakin niya nga raw ang lahat, hindi na nito makontrol ang kapangyarihan nito dahil binalot na ito ng matinding galit. Maging ang mga Monster King na Batguards ay isa-isa na ring nagsilipad papalayo sa kanilang pinuno. Nangangamba ang mga ito dahil muli na namang nagwala ang Eastern Sea Dominator gaya na lang ng nangyari noon. Minalas ang ilan sa mga papatakas na Monster King dahil nahagip ang mga ito ng kapangyarihan na pinapakawalan ng Eastern Sea Dominator. Sinabihan ng isang Monster King ang mga natitira niyang kasamahan na kailangan na raw nilang bilisan ang kanilang pagtakas. Sa pagwawala ng Dominator ay nagkawasak-wasak na rin ang iba't ibang bahagi ng Eastern Sea Monster Cave. Agad na nagpakawala si Zofan ng isang sword skill para protektahan ang kanyang ama sa kapangyarihan ng nagwawalang halimaw. Nilapitan na rin ng ating bida si Zohui para alisin ito sa pagkakakulong nito.
Tinanong ni Zofan ang kanyang ama kung bakit nga raw bigla na lang nagwala ang Eastern Sea Dominator. Nangyari nga lang daw ito matapos niya itong mapatamaan sa isa nitong ulo. Sinabi naman ni Zuhui na marahil nga raw ay may bigla itong naalala noong matamaan muli ang dati nitong sugat. Mukhang naalala nga raw ng halimaw ang mga oras na nakasama nito si Sheng Jing sa loob ng Eastern Sea Lab. Doon na napagtanto ni Zofan na may kaugnayan raw pala ang Eastern Sea Dominator sa kanyang pumanaw na ina. Pinaliwanag ni Zuhui na hindi naman daw noon masama ang Eastern Sea Dominator, naging ganoon na lang daw ito nang dahil sa galit nito sa mga nangyari. Pinakiusap ni Zuhui sa kanyang anak na kung mabibigyan nga raw nito ng mabilis na kamatayan ang Eastern Sea Dominator ay huwag na niya nga raw itong papahirapan pa. Sinabi niya rin na mamaya na nga lang daw niya sasabihin ang lahat ng detalye. Sumagot naman ang ating bida na susubukan niya nga raw patayin ng mabilis ang Eastern Sea Dominator. Nagpatuloy pa rin sa pagwawala ang halimaw, nagpapalabas man ito ng malakas na kapangyarihan pero wala ng puntirya ang mga pinapakawala nitong pag-atake. Umatake na muli si Zofan para subukang patayin ang Eastern Sea Dominator. Tumama ang ipinang-atake niyang skill sa nagwawalang kapangyarihan ng halimaw. Pero naluso lang din ito nang dahil sa lakas ng kapangyarihan na inilalabas ng Eastern Sea Dominator. Naisip ng ating bida na mukhang mahihirapan nga raw siyang basagin ang depensa ng halimaw. Bigla na lang lumipad si Little Gray sa tabihan ni Zofan, agad naman itong tinanong ng ating bida kung may naiisip ba raw itong ideya. Tumahol si Little Gray para sabihin sa kanyang Master Zofan na siya na raw ang bahala. Pumayag naman ang ating bida at sinabi na gawin na nga raw nila ang paraan na naiisip ni Little Gray. Pagkalapit ni na Zofan ay doon na nito binigyan ng hudyat si Little Gray. Habang nagliliwanag si Little Gray ay bigla itong nagpalit ng anyo. Bigla na lang itong naging isang napakalaki at nakakakilabot na halimaw. Noong matapos na ang pagbabagong anyo nito ay doon na ito nagpalabas ng kakaibang uri ng kapangyarihan. Naguguluhan ang nanunood na si Zuhui kung ano raw ang nangyayari. Unti-unting naglaho ang nagwawalang kapangyarihan ng Eastern Sea Dominator noong maramdaman nito ang aura na nagmumula kay Little Gray. Noong makita ni Zofan na bumalik na sa normal ang halimaw ay doon na niya inihanda ang kanyang pag-atake. Agad niyang inatake ng pinakamalakas niyang skill ang Eastern Sea Dominator gaya ng sinabi niya sa kanyang ama. Habang nakabagsak ang halimaw ay sinabi nito na hindi niya nga raw inasahan na mamamatay siya sa mga kamay ng anak ni Sheng Jing. Pero ayos na rin daw at siya ang natalo, mukhang ito na nga raw ang paraan para mapagbayaran niya ang buhay na ipinagkaloob sa kanya ni Miss Sheng Jing. Nagtaka si Zofan noong marinig nito ang sinabi ng Eastern Sea Dominator na pinagkalooban daw ito ng buhay ng kanyang ina. Tinanong niya ang halimaw kung ano raw ang ibig sabihin nito. Pinaliwanag naman ni Zuhui na tama nga raw ang narinig ng ating bida, si Sheng Jing nga raw ang dahilan kung bakit nabuo ang Eastern Sea Dominator. Tinanong ni Zofan si Zuhui kung bakit naman daw bubuo ang kanyang ina ng isang Dominator-level monster. Ayaw maniwala ng ating bida na magagawa ito ng kanyang ina. Pero tinanong pa rin niya kung may kinalaman ba raw ang kanyang ina sa Eastern Sea Monster Swarm na nangyari noon. Sinabihan ni Zuhui ang kanyang anak nang kumalma daw muna ito. Ang katotohanan nga raw tungkol sa Eastern Sea Monster Swarm ay hindi gaya ng naiisip nito. Mas matindi pa nga raw sa naiisip nito ang buong katotohanan sa nangyari noon. Ikinwento ni Zuhui nung ibalita sa kanya ni Sheng Jing na nagkaroon na raw ito ng pag-usad sa kanyang pagsasaliksik. Sinabi noon ni Sheng Jing na matagumpay nga raw siyang nakapagpisa ng isang Dominator-level monster. Tinatawag pa noon ni Sheng Jing ang Eastern Sea Dominator sa pangalan na Twin Boy. Binahagi ni Sheng Jing kay Zuhui na maayos nga raw ang lahat ng data nito, at hindi nga raw niya nakikitaan ang pagiging marahas ang napisa niyang halimaw. Mukhang magtatagumpay nga raw talaga ang ginagawa niyang pagsasaliksik. Darating nga raw ang araw na may maipapanglaban na ang buong sangkatauhan sa mga mababagsik na halimaw na nanggugulo sa kanilang mundo. Sinabi noon ni Zuhui na naniniwala nga raw siya na magtatagumpay si Sheng Jing. Kapag dumating na nga raw ang araw na maayos na ang mundo ay magagawa na nga raw nilang makapamuhay ng mapayapa. Napakaganda na sana ng gustong mangyari ni Sheng Jing, pero nagkaroon ng problema noong mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-usad ng kanyang pagsasaliksik. Isang araw ay bumisita si Sheng An at pinuri si Sheng Jing sa pagtatagumpay nito, talagang isang araw genius ang kanyang kapatid.
Doon na rin sinabihan ni Sheng An si Sheng Jing na ibigay raw nito sa kanilang Sheng family ang kinalabasan ng matagumpay nitong pagsasaliksik.